So, hi everyone! Dahil nga marami ang nagtanong kung paano ko to ginawa, ay isi-share ko sa inyo ngayon. So, ang haba po nitong ating kurtina ay 7 feet. At ang lapad naman po nito ay kabuuan ng tela na 60 inches width. So, etong plain na ginawa nating valance, eto po ay 2 feet. And then, eto namang ruffles natin sa itaas, eto po ay 5 inches. At ang ruffles naman dito sa baba, eto ay 4 inches. So, ganito po siya kalapad. Sagad po yung tela natin na 60 inches. At, kung tatalian po natin, ay ganito na po yung itsura niya. So, may kasama po siyang panali na nakatahi po dito sa may gilid ng ating kurtina. Yan. So, ganito po ang itsura niya kapag tinalian natin. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang valance na pa-curve. So, let's go! So, eto na yung 2 feet na gagawin nating valance sa ating kurtina. Kung susukatin natin ito sa tape measure, eto ay 24 inches. So, ngayon, tingnan nyo kung paano ko siya gupitin ng pa-curve. Eto na nga yung gagawin nating valance. Ginuhitan ko na siya. At naka-fold po yung ating tela. So, mula dito sa ibabang parte hanggang dito, magsukat lang po tayo ng 12 inches. Mula naman dito sa center fold natin, magsukat lang po tayo hanggang dito ng 10 inches. So, kasi naka-fold siya, bali 20 inches. Yung 60 inches kasi na tela natin, dinivide ko siya into 3. So, ang ngayon, mula dito sa center, dahil naka-fold, magsukat tayo ng 10 inches para maging 20 inches. So, mula dito hanggang dito sa pinakalas, sa pinakagilid, so mula dito hanggang pinakagilid, yan po ay 20 inches. Pero dahil pa-curve, mula dito hanggang dito sa pinakadulo. So, guhitan lang po natin yan at ikakat na po natin para maging curve. Ganito na po siya pagkatapos nating magupit. Ngayon, ang gagawin natin ay tutupian naman po natin ang bawat gilid ng ating valance. Ayan, tutupian po natin dito sa gilid. Pagkatapos nating matupian ang bawat gilid ng magiging valance natin, tutupian naman natin ngayon yung part na kakabitan natin ng ruffles. Sa pagtupi, gagamit lang po ako ng hemming foot na pinakamaliit na size. Pagkatapos, ikakabit na po natin etong ginawa nating ruffles. May mga tutorial na po ako kung paano gawin yan. Kung wala pa kayong idea, napakasimple lamang po niyang gawin. 4 inches ang lapad niyan, at ang haba naman ay nakadepende po sa dami ng gagawin nyo.
Pagdugtungin nyo lang yung tela, tapos tupian ng magkabilang gilid at i-sharing ang isang side. Ganun lamang kasimple, makakagawa ka na ng ganitong ruffles. Pagtapos na natin ang ating valance, kunin lang po natin ang center at lagyan lang po natin ng tanda. Ganon din ang gagawin natin sa ating main fabric. Itapat lang po natin ang ating mga marka at parehong nakaharap po sa atin ang right side ng main fabric at valance natin. Ibaling muna natin palikod ang ating valance bago pasadahan. Pagkatapos nating mapasadahan, ibaling naman po natin ulit ang valance natin paharap at ikabit na po natin ang ating ginawang ruffles. At eto na po ang ating finished product. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana makatulong ang video ito. At kung gusto nyo po ng mga ganitong content, pa-follow na lang po ako at pa-share na rin ang ating video para makatulong din po sa iba. Maraming salamat!